Hello, brilliant people! This is Jobert Ragaza and welcome to Jobert Talks. In tonight's video, pag-usapan natin yung isa sa mga tanong na natanggap ko from my viewers. Sabi niya, wala ba daw akong kaibigan dito sa Taiwan? Kasi pansin niya daw, parati akong nag-iisa. Sa mga videos ko, ako lang daw yung kanyang nakikita. So nag-wonder siya kung may kaibigan ba daw ako dito or kind of circle na nabibilangan. Alam niyo po, kung talagang nakafollow na kayo sa akin long before, may mga grupo akong sinalihan. May mga tao, may mga teachers ako dito na pilit kong siniksik yung sarili ko sa kanila. Kahit at some point, pag nagkakasama kami, parati kong nararamdaman na parang hindi ako belong sa grupo na ito. Parang ganon. Pero pilit kong sinisiksik yung sarili ko kasi akala ko, you cannot survive in another country by yourself alone. Yun ang konsepto ko before. Pero alam niyo po, napatunayan ko na hindi magandang magkaroon ng maraming circle dito sa ibang bansa. Kung meron kang isa or dalawang kaibigan, tunay na nagkikare talaga sa'yo, very good. You are lucky enough to have them. I-treasure mo sila. Tapos kayo lang ang magkakasama until the end of your journey sa kung saan man kayong bansa nakapunta or nakastay ngayon. Kasi alam niyo po, kung sinasabi natin na sa Philippines, napaka-dangerous ng mga Filipinos, well, hindi dyan nagtatapos ang laban natin sa kanila. Dahil mas nakakatakot sila dito sa ibang country. I have to say, dati naririnig ko lang sila sa mga other OFWs na nagkikwento sa kanilang mga social media platforms, telling to us na ito yung naranasan nila sa kanilang kapwa Filipino. At some point, hindi pa ako naniniwala, hindi pa ako convinced kasi syempre hindi ko pa naman naranasan. Pero nung na-experience ko na siya, doon ko napatunayan na nakakatakot talaga ang mga Filipinos. Hindi ko nila lahat, pero ito ay talagang manifested sa ating mga dugo at saka ang ating mga lahi talaga. Ito ay tatak Filipino talaga. Kasi alam nyo, ang ugali talaga ng Pinoy, ayaw niyang malamangan. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga opportunity, sa lahat ng mga sitwasyon, gusto nating maging number one. Lahat tayo gusto nating umangat na kahit to some extent, tatapakan natin yung kapwa natin Filipino. Na to some extent, sisiraan natin yung ating mga kapwa Filipino. Kaya yung advice ko sa inyo mga my dear, kapag nandito na kayo sa ibang country, huwag niyong i-share sa kahit sino yung pinagdadaanan ninyo. Yung, for example, nahihirapan kayo sa location nyo ngayon. If you are a teacher, engineer, or any profession or any work, ang ginagampanan mo sa ibang country, pag meron kang pinagdaanang mahirap, okay, huwag mong i-share yan sa mga kapwa Filipino. Kasi alam mo, bihira lang ang makakatulong sa'yo. Yes, swerte ka kung talagang yung mga taong napagsabihan mo, tutulungan ka nila 100%. Kasi most of the time, gagawin nila yung katawa-tawa. Of course, kasi gano'n naman tayo, 'di ba? Masaya tayo kapag yung kapwa natin nahihirapan. Doon tayo mas magiging masigla, active, kasi siya yung magiging subject for our conversations. Gano'n talaga siya. Kaya kung meron kayong pinagdadaanan sa ibang country, huwag niyong sabihin sa mga Filipino, isettle niyo siya within kung saan man kayo nagtatrabaho. Kausapin mo. Kaya nga, kapag nasa ibang country kayo, you have to master kung yung paano makisama sa mga katrabaho mo. Kahit ibang lahi sila, dapat isiksik mo yung sarili mo, turuan mo yung sarili mo na makisama ka sa kanila. Intindihin mo yung kultura nila, sundin mo kung ano yung nakasanayan nila. Huwag mong ipakita na, hey, I'm a Filipino and ito yung kultura ko. No, kasi ikaw yung dayuhan, 'di ba? So, ang gawin mo, aralin mo yung kultura nila, kung ano yung mga batas, rules, and regulations na pinapatupad nila sa kanilang country, tapos i-apply mo sa sarili mo para maiwasan mong magkamali. Kasi mahirap dito mga my dear. Remember, isang desisyon lamang nila, pwede kang patalsikin. For example, ngayon nagtatrabaho ka, bukas wala ka ng work. Ngayon na pala yung last araw mo. Pwede nilang gawin yan sa iyo at walang magagawa. At some point, hindi din nakakatulong yung mga nanditong mga offices. Hindi agad-agad masusuportahan ka.
mahirap po ang makahanap ng bagong location, bagong trabaho. Kaya pahalagahan mo yung work mo. Kung ano yung kultura dyan, rules and regulations, aralin mo. Tapos i-apply mo sa sarili mo. Kung nahihirapan ka, mag-reflect. Huwag mong ipagkalat, huwag mong ikwento sa mga kapwa Filipino. Mag-reflect ka. Okay? Then, pinaka-importante, pray to God. Ako yun ang ginagawa ko. Kapag hirap na talaga ako, hindi ko na naiintindihan. Lord, tulungan niyo ako. Ipaintindi niyo sa akin ang mga nangyayari na ito ay parte lamang ng preparasyon sa mga susunod na hakbang o sa mga susunod na kabanata ng aking buhay. Kasi ang hirap. Hindi natin maaasahan yung mga kapwa natin Filipino. Hindi ko nila lahat, but on the average level, nakakatakot kapag pinagsasabi mo sila. Pinagsasabi mo yung pinagdadaanan mo. Nangyari sa akin before. At saka, napansin ko na parang pinagsabihan ko yung kwento na sinabi ko sa kanya. Tapos doon sa isang tao na pwedeng mag-end up ng journey mo. Kaya be careful. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon, iiyak mo sa Kanya. Kasi may miracle talaga. Alam mo, marami din akong pinagdadaanan nitong hirap. Pero iniyak ko lang sa Panginoon. And of course, buhay pa yung mama ko that time. Isa siya sa mga prayer warriors ko kasi pinagdarasal talaga niya ako na ma-protection ako everyday here. Kasi nasa malayo ako and I'm alone. Kaya super thankful ako sa mama ko before. Tapos ngayon, yung family ko back in the Philippines, ganun pa rin yung ginagawa nila. Pinagdarasal nila ako everyday kasi yun naman ang sabi ko sa kanila na pray for me kasi hindi basta-basta yung pinagdadaanan ko dito. Sa ibang country talaga, mahirap ang buhay. Yung sinasabi ng iba na madali, well, siguro ganun yung pinagdaanan nila. Pero on the average level, ang dami pong nahihirapan. Ang dami pong nagtitiis, na gumigising sa umaga, pumapasok sa kanilang trabaho, kahit hindi nila gusto yung environment, hirap na hirap silang harapin yung mga taong nandoon, but wala silang choice kasi wala silang option. Diba? Kailangan nilang pumasok to get money para magkaroon sila ng sahod after a month. Diba? Tapos nandito na tayo, ang layo natin sa ating country. Kaya, wag po ninyong asahan yung mga kapwa Filipino nyo dito. So, going back to yung pinaka-bottom line or yung tanong talaga dito, kung may mga kaibigan ba ako? Yes, I have. But, napakaliit lamang nila. Siguro, I can count them lang sa aking mga fingers. Yes. Kasi, yung iba tinanggal ko na automatically. Pag nakita ko na itong tao na to, makikipag-compete sa akin, automatically, tinatanggal ko talaga siya without any explanation. Hindi ko na sinasabi sa kanya kung bakit kailangan kitang itanggalin sa aking system. Automatic block talaga yan. Yes, at sa mga nakaranas, sorry po. Kasi sa YouTube, hindi ko naman kayo mabablock, pero makikita nyo pa rin ang video na ito. Yeah, ganun yung attitude ko. Pag tinanggal kita sa system ko, that means merong something sa'yo na ayaw kong makita at ayaw ko ring ma-influence sa sarili ko. Ganun lang yung kasimple. So, pasensya na po kayo, hinihingal tayo ngayon kasi medyo emotional yung topic na ito. And ito yung ma-advise ko sa lahat, lalo na doon sa mga bago. Huwag niyo masyadong isiksik yung sarili ninyo. Turuan ninyo yung self ninyo na maging independent. Kasi kapag na-master nyo yan, nagawa nyo ang mga bagay by yourself, makapangyarihan ka. Empowered ka dyan. Yan ang tunay na human empowerment. Kapag kaya mo nang gawin ang mga bagay-bagay by yourself, hindi mo na kailangan hintayin ang isang tao para magawa mo ang isang bagay. So yan ang dapat mong gawin kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Again, huwag mong asahan ang mga kapwa mo Filipino here. Kasi kung nakakatakot sila sa Philippines, much more that they are dangerous here in another country. That would be all for tonight. See you again for another video tomorrow. Bye!